sa inyo pong mga tahanan. And ganoon din po sa ating bahay-sambahan. May bisita po tayo. With due respect ha, anak, this is our faith. This is our kind of worship. Sabi nga, no? Ito yung paraan namin ng pagsamba sa ating kinikilalang Diyos. At sabi nga dun sa aspeto na samba, yung pong siya yung pangunahin, siya yung atin lamang inaalayan ng mga bagay, no? Hindi lang mga bagay, but number one, syempre, ng ating pagluwalhati, ng ating mga pagpaparangal at pagmamahal, sa lahat ng aspeto na kaya nating ialay sa isang Diyos na, anong Diyos po ito? Liban sa mga dinadala po nating paraan ng ministeryo, isang banal na Diyos. And sa ating bagong taon na tema, isang Diyos na, sabi nga, patuloy naroon sa kaitaas-taasan at siya yung dapat nating luwalhatiin. So kasama po ng kabuuang mga kapatiran sa inyo pong tahanan, FB Live, sa Zoom, and kami pong naririto sa ating bahay-sambahan, ang patuloy na pagbati ni Pastor ng isang mapagpalang pagtatapos ng buwan ng Nobyembre. Yeah, sabi nga, and next week, December na. And as I may prelude kanina sa ating pagpapasimula, ongoing po, no, ang buhay ng bawat isa. And as per my last message, sabi ko nga, this year, kayo po ay aming hihikayatin, no, na doon sa bago nating tema, sa paraan ng ating pananampalataya. And sige po sa mga kapatiran na may mga bisita sa pananampalataya, ako po ay namamanik sa mga tahanan, mga karagdagang kaalaman po pang-espiritual ang hangad namin ngayong umaga. At ipaunawa sa aming kakayanan, no, kaalaman ng tamang, ng masasabi pong mga aral na magiging makabuluhan po at pwedeng masasabing panghawakan at maging pananampalataya ng isang kumilala o kikilala sa ating Panginoong Hesukristo. Well, of course, as I have said, backgrounder, I would like to echo yung significance ng ating tema, yung hashtag palaging handa, no? And dun sa aspeto na yon sa muling pagbabalik ng ating Panginoong Hesukristo. Well, we have said so much, ang dami na pong pangangaral namin sa iba't ibang antas ng ating pananampalataya, panahon. And so kung kayo man ay mga baguhan namin, kapatiran ngayon, we just would like to have you emphasize yung isang mahalagang katotohanan ngayong umaga. The other night, sinundo ko si Dia, and everyday na namin routine yun eh, hatid sundo. Nag-aaral na rin siya, marunong na siya mag-drive din. And parang buhay yan eh, nang mininsahe ko na minsan, buhay is life. Yung everyday na nangyayari, mapapansin ninyo. And nung isang gabi, traffic na naman yung aspeto ng usapan namin, matapos yung aspeto ng kanilang mga kanyang workday, maghapon, gano'n, yung mga client, etc. Nag-o-observe siya pag nagda-drive ako eh. So, pakanan na kami, naka-signal light na ako. Marami talagang mga masasabi nating sisingit pa rin, no? Andun na ako sa tamang lane ko, etc. And natatawa si Dia kasi sabi niya, yun nga eh, no? So, sisingit. It's okay. Sabi ko nga, yan nga eh. Ang tao, kahit sa mga moral values namin, kahit professional siya o siya ay sasabihin nating unprofessional, yung level ng pagkatao niya, hindi naman tayo nang mamaliit.
may kanya-kanya kasing aspeto din yun eh. Meron namang kahit siya unprofessional, pero pag nasunod niya yung dapat, mas talo pa niya yung professional kaysa dun sa professional na hindi nakasunod sa dapat, tatalunin pa. The idea, no, vice versa. And sabi ko nga lang kay Dia, yun nga ang problema, anak, kasi may mga patakaran eh, traffic rules na dapat masunod. Pero typically, sa Pilipinas, nakakakuha lang ng lisensya, no? Nakakapagbayad lang. Minsan, meron namang masigasig, lalo na ngayon, hindi naman nagkukulang ating gobyerno. Meron siyang mga sa internet na mababasa mo na ano yung mga dapat, no? Para kung ikaw ay talagang nagdadrive ng tamang paraan, nandoon. Pero dahil hindi nga, dalawa lang, sabi ko kay Dia, either nababasa niya, pero ayaw sundin. No? Alam niya, pero ayaw sundin. Yan ang nangyayari sa EDSA. Yan na yan. Yan na yan. Di ba? Yung problema nila doon. And wag na natin silang pagtakahan. Kasi wala sila sa Panginoon. Tayo nga na nasa Panginoon na, meron ng, of course, I'm just putting up yung aking e-Bible, but I still have here hindi naman to nawawala ha. Forever na to dito. Nandito naman yung aking talagang Bible. Nandito lang kasi para nandito na yung notes ko. Diretso na. Andun yung concept na kahit alam natin, mga Kristiyano, yan sa mga baguhan naming kapatiran, so, nare-recall ko yun yung isang brethren na laging, sabi niya, basta ako pastor, kahit isa lang yung alam ko, basta nasusunod ko. Okay naman yun. Okay yun. Pero, dagdagan mo naman. Diba? Kesa naman doon sa marami daw alam, hindi naman nasusunod, tama din naman. Di ba? So, pa-assess na lang kasi bakit ito na naman si pastor nagpe-pep talk. Mag-anointing of oil tayo mamaya. Siyempre, preparatory ng ating first Sunday, mag-breaking of the bread naman tayo next Sunday. Monthly na yan, ginagawa na natin yan yan yung paraan ng ating ministry. Habang inaantabayanan natin ang mga katotohanan pa ng mga pangyayari, ang pagbabalik ng ating Panginoong Hesukristo, katuparan ng ating kaligtasan sa mga baguhan. So whatever po yung aming pinamamayagpag tuwing araw ng linggo, idinadagdag sa inyong kaalaman, sa gabi-gabing Bible study ni Brother Joey, etc., sa mga sinishare namin, pag may mga nakakatagpo kami, may mga nakakausap, no? Yan po yung mga spiritual na kaalaman. And hope so, hindi lang nagiging kaalaman, but nagiging katuparan sa ating mga buhay. I'm really blessed again. As of last night, God bless you. Hindi kita para itaas. Mayroon tayong baguhang kapatiran. And tatalunin na naman niya yung mga matatandang Kristiyano na nating kapatiran na hindi pa rin nakakapag-tights. Ito, bagong-bago. Nag-tights na kagabi. You know, we hope so. Siguro, sa mga patawan namin, kung sa treasurera natin, si Ma'am Ningning, tuwan-tuwa si Ma'am Ningning, may bago na naman kaming tither. Pero, kesa dun sa dating matanda ng Kristiyano, hindi makapag-tights, no? Yung ganon. So, kayo na yon. Yun yung vice versa ang pinapaunawa ko sa Christian life. No? And, lalo din naman ako namangha. Parang ang Panginoong Hesukristo, so many times, namangha siya 2 beses din. Doon sa babaeng dinudugo, at saka doon sa tinaguriang lumapit na para sa kanyang anak. Mangha si Lord sa kanilang pananampalataya. Dahil, yun nga yung last 2 months ago, may sakit na siya. Yung ibinilas sa kanya, ibinilas din niya doon sa isa pang may sakit. Kakaiba. No? Kakaiba. Kagabi, namangha na naman ako kaninang madaling araw, pagkagising ko. Pinost ko kanina, di ba? Mangha na naman ako dahil, siya lang yung tumutulong sa kapatid niya.
And kanina, nakaya niya muli ibigay ang panglima na niyang tithes. Baguhan siya, ha? Panglimang tithes na niya, panglimang buwan. No? Kikita niyo yung pagsunod. Hindi doon sa doktrina eh. Yung puso ng pagbabago ng buhay. And paalala talaga ito ngayon sa atin na naman lahat. Sama si Pastor doon. No? Ano pa yung mga hindi natin nagagawa kasi ng prelude po ako kanina sa mga bagong join o magjo-join pa lang mamaya sa amin pong FB video na lang, no? Panoodin nyo na lang mamaya doon sa ating FB account yung ating video na ito. Yun nga eh. Yung katuparan ng kaligtasan natin, hoping, no, na kayo ay sa aking ginamit na psalm or scripture reading, at yun din ang aking pinakang yan. Kung andyan na sila, Sister Jane, although manunood na lang yan mamaya, meron din silang important commitment this morning, hahabol na lang daw sila. Gabi pala sa kanila, this morning sa atin, gabi sa kanila. And nandun, na may ipapaunawa lang po si Pastor ngayong umaga sa kahalagahan ng last Sunday natin. Pag last Sunday kasi natin, nag-anointing of oil tayo. So sa mga tahanan, i-ready nyo na po ang inyong mga oil, no? Ang mga inyong baby oil. Ginagawa natin to tuwing last Sunday. Preparatory sa panibagong buwan. So ang last Sunday natin, ginagawa natin talaga parang consecration. Yung bang nire-ready natin, yan, inihahanda natin ang sarili natin kasi pa-assess na lang. Isang buwan na naman nang lumipas sa ating mga buhay, ano na naman po ba mga pinaggagawa natin? No? Ano na naman ang mga nasayang na panahon, nasayang na pagkakataon. And although, ang bait ni Lord eh, hindi siya namimilit. Hindi namimilit si Lord. Kaya alam niyo, greatest commandment niya, love the Lord your God. Kasi pag nagawa mo na yun, sabi ng 1 John chapter 4, hindi mahirap sumunod eh. Pakita nung mga katabi natin, mga kapatid, sa inyong mga tahanan, mahal mo ba si Lord? Pakita nung mga kapatid natin. O mas mahal niyo asawa niyo, mas mahal niyo anak niyo, mas mahal niyo manugang niyo, walang hiya, mas mahal niyo mga mas mahal niyo trabaho niyo, mas mahal niyo negosyo niyo. Ha? Kaya mahirap. Kaya mahirap, di ba? Kasi mas mahal niyo yung trabaho niyo, negosyo niyo eh. Tapos mas mahal niyo yung love life ninyo eh. Hindi naman natin inaalis lahat yun. Yung kabuhayan ninyo, yung Phileo love. Kaya nga may 3 klaseng love eh, di ba? Number 1, agape love. Pagmamahal pang Diyos. Phileo love, normal yan. Mahalin yung asawa nyo, anak nyo, kapatid nyo, etc. And wag na wag lang yung pangatlo, dinidiscourage namin kayo doon eh. Yung eros love. Ano lang yun, pangmundo lang yun. Doon lang yun sa mga walang hiya talaga. No? Kasi eros erotic love lang yun. Kamunduhan yun. Yung mga pinagbabawal, premarital, nandun lahat yun eh. Paalala, nalulungkot nga ako eh. Kasi I'm hoping kung makakatulong ako sa kanya, lalo na yung mga ibang galing sa ibang ministry, daw kayo ha. Maraming churches ngayon, liberal theology eh. Di ba? Inaalaw nila yung mga kamunduhan ng mga miyembro nila. Yung nga yung Thyatira Church na binabanggit sa 7 churches. Andun yung immorality. Ano po? Nakakalungkot. Kaya nga, very clear, ilang beses namin pinaunawa sa inyo yun. Mabait naman si Lord kung makakapagsisi lang. At I pray, aabot, hindi mapuputol. Kasi pag sin that leads to death, nakakalungkot, nasayang yung panahon, nasayang yung pagkakaligtas sa atin ng Panginoong Hesukristo. So, bakit nga po ba nandun ako sa ilang mga pep talk na yun? Kasi papasok po ako ngayon sa ating pag-aaral. So I will be I would try my heart to be a pastor, teacher this morning. There are verses na gusto kong kopyahin ninyo sa inyong mga bahay, assignment, tapos pakibasa. Kasi,
pwedeng panoodin nyo na lang paulit-ulit itong aking mensahe sa ating FB video, pero at sa ating YouTube, no? Kung gusto niyo talaga yung message lang, nasa YouTube po ang mga message natin. Please subscribe naman and share para doon sa mga hindi pa nakakakilala kay Lord, madagdagan silang espiritual na kaalaman. Doon naman sa mga nalilin lang ng mga kung ano-anong ministry na nandiyan dyan, at hindi naman tama ang pag-aaral ng kanilang mga tagapangalaga, ay madagdagan din kayo, maituwid yung mga maling concept. Kaya mamaya po, may mga ipipresent ako sa inyo. And siyempre, hindi naman po pa to boast of myself, ang inyo naman pong pastor ay hindi pastor-pastoran. No? Hindi po teka-tekang pastor. Andun po ang aking mga kaalaman, sigon sa naging pag-aaral ko po, no? Sa aking hindi lang Bible school. Kasi kahit sa narating ko pong masteral program, hoping pa nga ako makapag-doctoral pero hirap na ang schedule. But yung mga kaalaman na yon sa tamang paggamit, at lagi namin kayo china-challenge, pinapakitaan namin kayo ng mga paraan ng pag-aaral. Minsan hindi nyo na alam yung terminology, liban na lang nag-Bible school din kayo or sa mga nagkakaroon ng discipleship training program sa ministry na ito, pinipresent namin sa inyo ano yung hermeneutics, di ba? The proper interpretation of the Bible, ano yung homiletics, the proper way of communicating God's Word, ano yung systematic theology, etc., etc. And ngayon, nandun nga tayo sa timetable ng eschatology, the study of the end times. So, ano ba yung purpose namin? Yung mga kaalaman na ito, pinipresent namin sa inyo para sa inyong spiritual na kaalaman, and hopefully, yan, makakatulong sa inyong pamumuhay sa Panginoon. Sa tamang aspeto. Kaya nga, lagi namin dinidefine sasampulan ko kayo. Katulad po ng ipipresent ko. Itong Luke 4:18 na ito, no? Na ginamit natin, pakibasa nyo na lang ulit. The word anointed. Ayan. Nakatema ako The word anointed. Kasi nga, mag-anointing of oil tayo mamaya. So, mas magandang maunawaan nyo, ano ba itong gagawin namin? Kaya doon sa isang brethren, pag first Sunday, bago kami mag-breaking of the bread, pinapaliwanag namin yun So mamaya, sa bisita namin, mag-anointing of oil kami. So huwag kang mag-alala, anak, ito ay baby oil lang. Wala itong magic, wala itong kung ano, papaliwanag namin yan. No? Ganun din, yung aspeto ng, sa mga tahanan ngayon. Kuha lang kayo dyan ng baby oil ninyo kung sa mga nasa probinsya nating kapatiran, pwede na rin yung langis ng nyog. Symbol lang naman yan, igaganon lang natin sa mga noo natin mamaya. Na po? Sa concept ng symbolical na mga pag-aaral. So, background there. Nang sabihin ng Panginoon, He was anointed. Really, at that time, fulfillment of that verse ng Isaiah na yan na binabanggit. No? At syempre, nandun po yan sa ilang bagay na pwedeng tignan. Ayan, sa extra notes ni Pastor. At sabi ko nga, pag nag-aaral naman si Pastor, nandun yung mga kahalagahan yan. So, yung aspeto ng Luke 4, yan po ay mula sa Lumang Tipan, at sabi po doon, nandun din po yan sa pangyayari na pinahayag ni Propeta Isaiah na darating ang isang anointed, dadating ang isang hinirang, pinili, no, kinasihan ng kapangyarihan ng Diyos upang magligtas, tumugon doon sa mga bagay na binasa natin kanina. So kung kayo ay spiritually bulag, nang datnan niya ang bansang Israel noon, they were spiritually blinded. Na po? Nandun yung concept na yon. At siya ang tutugon para maliwanagan po ang mga mata na yon, na bulag ng panahon na yon, yung kaalaman na yon. Ano po? And then,
Siyempre, akin din pong yung laging ginagamit. Wala pa naman si Sister Jane para yung mga verses maisama niya doon sa ating posting. Siyempre po, no, yung concept na gustong-gusto ni Pastor ipaunawa dahil sabi nga, ay, yung Luke 4:18 na yan, from sa concept ng mga hindi nakakaalam, akala nila basta nag-declare lang ang Panginoong Jesucristo. But that is more on spiritual aspect. Hindi lang yung literal na bulag, hindi lang yung mga binded. Ang binded doon, hindi ka nakakulong sa kulungan. Nakakulong ka sa isang kalalagayan mo sa buhay na hindi ka mapalaya sa kasalanan. No? Please read na lang po Luke 4:18 up from Isaiah. Ano po yung concept na yan, no? Na pinahayag ng Panginoong Hesukristo. But anyways, bakit ko yung pinipresent? Siya po yung naging katugunan. Ha? And there are two principles that the Lord was anointed. Ito, kasi maraming nalilito eh. Mamaya ko i-expound pa yung idea about this anointing, na po, background. In Exodus 27:20, anyway, Ma'am Jane, alam ko, mamaya ka maghahabol. Post mo na lang yung mga verses ko. It was really intended symbolically for the lamp. No? Inutos siya ng Diyos. From the olive oil, gagamitin for the lamp dun sa kanyang sanctuary na kung saan tinakatagpo ng bansang Israel ang Diyos ng panahon na yun. And kailangan lighted yun. 24 hours yun, 24/7, hindi kailangan maubusan. But later times, ayan, para may background kayo, no, dun sa mga study na yan. Hindi lang basta kung ano-ano pinapahayag ng pastor, kinokopya kung saan-saan. Eh, sabi po, later times, ito yon, nagde-develop yan. Sa tinagurian ni pastor, lagi kong sinasabi sa inyo yon, yung media of revelation. Pag sinabi ko pong media of revelation, step by step, nagpapahayag ang Diyos. Di ba? Nagpapatupad ang Diyos ng mga pangyayari, nagpapatupad ang Diyos ng kanyang mga gustong isa katuparan pa na aspeto. Dahil balik tayo ha, pabalik-balik si pastor doon eh. Yes, hindi ko alisin yung kahalagahan na balik ako sa tema lang muna. Kasi part ng preparation, pinapakita ko sa inyo ang anointing na ito. No? So, ano bang halaga? Kasi first, ano natin to eh? Anointing of oil after our anniversary. So, kailangan i-relate ito ng pastor sa tema. Yan po kami. Nakatema po kami. Hindi po kami chapsuy sa mga pag-aaral. No? Nakatema. Mayroon kaming binabaybay na mga aral. Okay? So, eto na po. Sa pangalawang mensahe ni Pastor, una kong mensahe, nung anniversary, kayo ihikayatin naming maging laging handa, no? Palaging handa sa muling pagbabalik ng Panginoon kasi nangyayari na nga po lahat yan sa Israel na yan, yung sa Europe na yan. Hindi lang to local setting eh. And quit daw kayo, 2 days ago, meron ng mga peace negotiation. So talagang, baka hindi na tayo umabot ng Christmas. Mabuti nga si Brother Jojo, umabot pa ng birthday niya eh. Diba? Are you excited? Sakasakali? Lumabas na Antichrist. Kasi pag lumabas na Antichrist, kukunin na tayo sa ulap. Totoo ba yung sinasabi niyo, Pastor? Kaya nga po, faith eh. Faith. Do you believe yung song kanina? Diba? Jesus, I believe in you. No? Yun. Kasi kung paulit-ulit lang tayo dito, eat, drink, and be merry, for tomorrow we die, yun lang ba ang gusto nyo mangyari sa buhay natin dito? Wala tayong pag-asa na someday, nandun tayo sa presensya ng ating kinikilalang Diyos.
Kaya nga ang tao, nalilin lang ng dyablo eh. Kung ano-anong kabalahan, inaalok sa atin. O bili na, binabargain, 5 na lang, 5, buy 3, buy ano, di ba, take 2, mga ganun-ganun eh. Nililin lang tayo ng dyablo sa mundong ito, kung ano-anong mga bagay. Inilalayo tayo sa ating mga dapat na pinanampalatayaan na. I'm speaking sa brethren na, yung mga unbeliever, sorry, talagang spiritually blinded kayo. Kaya yun ang takbo ng inyong mga isip pang mundo. No? Kung may makakapanood man sa akin sa YouTube, I'm speaking the truth here. Learn the Bible. John 8:32. And if you know the truth shall set you free sa mga bagay na hindi nyo dapat ginagawa sa mundong ito. Grabe na po ngayon eh. Last Sunday, nagtatawanan kami dito. Manood lang kayo sa, although, I would like to acknowledge the technology ng FB. Pero yung sa reels ng FB, mga magulang, bantayan yung mga anak ninyo ha. Puro kamunduhan na nandun sa reels ngayon ha. Puro kamunduhan na. Diba? Madadaanan mo eh. Puro kamunduhan na eh. And kawawang-kawawa ng mga kababaihan. Masyado na kayong ano. And I hope yun ang kaibahan ng nasa Panginoon. Sorry to say, mga kabinataan natin, ha, mamili kayo ng na kay Lord, ha, kasi pag hindi, ganun din ang mga inyong girlfriend pa, kembot-kembot doon sa harapan ng mga kung ano-anong ano yun, tok-tok-tok-tok na yun, di ba? Tok-tokin nyo yung ulo, di ba? Para, iba na eh. Iba na. No? At hindi lang mga kababaihan eh, pati mga, yung dalagita pa lang. Dalagita pa lang. Ang lalaswa na ng mga ginagawa eh. Nakakalungkot na. Nangyayari na yung mga masasabi mo talagang kasamaan sa huling panahon. Just like in the days of Noah, di ba? They eat, drink, and be merry. Ganun na yun, immoralidad. Sodom and Gomorrah. Grabe na, no? Wag na yung mga dati na nating napag-aaralan, yung mga, and hindi ko alisin kung may mga magagalit sa akin. Sinasabi ko lang po talaga ang totoo na lalaki at babae lang po nilikha ng Diyos. And magalit na po kayo. Kasi lalaki, babae lang po nilikha ng Diyos. Wala po siyang nilikhang in-between. Diba? And, bakit kaya? Ano ba ang purpose ni Pastor ngayong umaga? Ano yung expound ni Pastor? The Lord's preparation of saving mankind after the fall of man. So yun. Kaya nga, even si Paul was saying in Romans 12:2, the renewing of your mind. Nare-renew lang po mga kaisipan natin pag ito po'y nalalagyan ng Word of God. Pag hindi nyo po nilagyan ng Word of God, ang laman pa rin yan ay puro kamunduhan. Pero pag nilamanan nyo na po yan ng Word of God at yan na po ang iyong pananampalatayaan sa mga nag-FS, di ba? Lagi kong pinapaalala. Ano yung doctrine po namin dito? Sa mga makakapanood sa aming YouTube, no bidu lang po. No bidu. Tandaan nyo po yung no bidu na ito. Kung ano po ang knowing nyo, yun po ang magiging being ninyo. At yun po, kung ano ang being ninyo, yun ang magiging doing ninyo. Kaya, no, be, do. Nakuha niyo po? No? No, be, do. Kaya nga kung ang bata, ano ang nakagisnan sa magulang, kung ang magulang ay butangero, yung batang yun ang kaalaman, yun ang magiging being, yun din ang gagawin nun paglaki. Butangero din. Ano po? But Romans 12 speaks, the renewing of the mind, pag ang salita po ng Diyos, ang inyong pinagbatayan, yun po ang magpapabago sa atin. Una po, siyempre, sa pananalig natin sa Panginoong Jesucristo, the empowerment of the Holy Ghost. Ito na po, papasok na yung idea ng anointing. Bakit po? So, supposed to be per background in Exodus 27, yan po ay for the lamp. But symbolically, later, i-define ko yan, yung lamp na yon,
yung light na yun, well, pakita ng mga katabi sa tahanan, are you, sabi nga, children of light? Ha? Diba? If you are, makikita yan, liwanag sa buhay mo. Diba? Ma'am Ningning, kaso masyadong maliwanag tong binili mong ilaw na to. Sobra. Sabi ko 9 watts lang eh. Sige. And let there be light. Pero sige. You know, then, as we move on, sabi diyan, 29:7 and 35:8 and 28. Pakisundan na lang ako, Ma'am Jane. Exodus 29:7, Exodus 35:8. It is now used for the anointing of oil. Yan. Background history yan. Hindi yan na pag-aaralan ng mga hindi nagbabasa. Maging tapat kayo ngayon. Taas ang kamay kung sino na nakapagbasa niyan. Wala, no? Kasi Exodus yan eh. Hindi ko na para basahin yan, Pastor. Diba? Kaya nga tinuturo na lang ni Pastor. Pastor teacher muna ako ngayong umaga. Diba? Kasi alam ko, busy kayo. Wala kayong time eh. Mga may trabaho kayo, nag-aaral kayo, nagninegosyo kayo. Ako na lang, kaya nga trabaho ng pastor yan, magbasa eh. Diba? Acts 7, kami magbasa at manalangin. At para may pakain kami sa inyo na hindi dilata, na hindi kopya sa mga internet, na hindi kopya sa mga kung ano-ano. Ano po? Si Pastor, laging fresh ang nilalatag ko sa inyo na kaalaman. No? So, again, here, until na-develop, media of revelation, di ba? Yung nagde-develop, okay? Anointing of oil. So, anong purpose niyan, anointing of oil niya, Pastor? Well, 2 times, the Lord Jesus Christ was anointed. Pero baka makalituhan nyo to. Okay? At ito ang principle ng word na synoptic gospel. Pag sinabing synoptic gospel, Matthew, Mark, Luke, John, yan. Meron siya diyang kwento sa Matthew na hindi detailed. Pero ang kabuuan nun, makikita nyo either sa Mark, sa Luke, o sa John. Maagang birthday cake yan. Sige. Para mabuo yung idea. Kaya ang ibig sabihin, synoptic. Binubuo yung mga dapat na matutunan, no, ng isang nag-aaral ng Bible. Kaya nga, pag sa Bible, isa lang ang alam mo, sorry to say, lalo na yung ang doktrina nila, lumang tipan lang. Pag lumang tipan lang ang doktrina ninyo at hindi nyo binabatayan ang bagong tipan, kulang po ang kaalaman nyo sa Diyos. Kaya maraming kulto. Yung mga kulto, puro lumang tipan yung mga doktrina nila eh. No? Bawal si ganito, bawal si ganoon, bawal si ganon, etc. Kulang. No? At yung majority ng aral sa lumang tipan, para yun sa bansang Israel. Para yun sa bansang Israel. Kaya nga tatawanan din kami ni Dia, everyday life namin. Nagkukwento siya, dun sa kanyang school na pinag-aralan. Yun nga, yung doctrine na yun na sa kanila, maraming bawal na ganun. Pero yung way of life ng mga miyembro nila doon, walang pagbabago. No? And on the other hand, ayoko naman maging bias, marami namang kulto, ayan, tatandaan natin, I'm gonna knock on your door, talo pa tayo eh. Di ba? Talo tayo eh. Sila ang sisipag mangatok eh. Di ba? Para mamigay nung kanilang, yung kanilang flyers. So, yun yung extreme.
Tayo yung nasa katotohanan, pero yung ating ginagawa ay hindi doon sa aspeto na yun. Kaya nga may iuugnay si pastor mamaya. So, binigay ko yung background, and here in the Synoptic Gospel, pipresent ko na ngayon ha, 2 times in-anoint ang Panginoong Jesucristo. Luke 7, first, He was anointed by a sinner. Oh. The sinful woman. Ito, liliwanagin ko ha. Maraming hindi nakakaalam. Ang akala nila, yung sinful woman na yun, si Mary Magdalene. Hindi po si Mary Magdalene yan. Wala pong pangalan yan. Ang sabi diyan, sinful woman. Alam niyo bakit akala ng mga hindi marurunong gumamit ng Bible na si Mary Magdalene yan? Kasi ang susunod na chapter 8, doon binanggit si Mary Magdalene. Si Mary Magdalene, kaya binanggit sa chapter 8, isa sa mga pinagaling ni Lord, pinalaya mula saan? Mula saan? Chapter 8, verse 1. Pakibasa, Brother Jojo. Pakibasa. Basa. Ha? Pinalaya sa 7 demonyo. Yun si Mary Magdalene. Ha? Hindi siya yung nasa chapter 7. Yuhu! Makinig po kayo at matuto. Ano po? Ha? Kasi, yun nga eh. Pag hindi ka talaga nagbasa, hindi ka nagdetalye, sa tamang paraan ng hermeneutics, homiletics na yan, systematic theology na yan, pastor-pastoran ka o kristya-kristyanuhan ka. Diba? And sino si Mary Magdalene? Malaki ang ginampanan niya. Mary Magdalene ay isa sa follower ni Lord Jesus Christ hanggang sa kamatayan niya, siya ang unang pinakitaan pa ng Panginoon. Yeah? Mary Magdalene. Pero yun lang siya. Hindi siya nag-anoint. Ang kala nung iba, siya yung nag-anoint. Hindi. Yun po ang tamang paggamit. Kaya nga dapat mag-aral po eh. Pag hindi po, yun ang pupuntahan nyo. Sorry anak, yung nga pala yung cellphone ko. Okay na. Alam ko na yun. And, ito na po ang synoptic. Magtataka din kayo, pag itong 3 chapters, 3 chapters, magkakaiba ang kanyang order. Dahil itong paliwanag po namin dyan sa nag-aral ulit. Makikita nyo po ito sa second time na inanoint si Lord nang malapit na siyang mag-alay ng kanyang buhay. Okay? So, He was anointed for His burial. Yung Luke 7, He was anointed for the purpose of hospitality. No? Hospitality. Culture ng Hudyo yun eh. Na pag may bisita, huhugasan ng paa, at i-anoint. Okay? From a sinful woman. Pero hindi nagawa ng mga ipokritong nandoon. Yun yung parang kinukontrast ko kanina. Mabuti pa yung sinful woman kaysa dun sa mga nandoon na Pariseo na nag-imbita sa Panginoon. No? Hindi nagawa yung nagawa ng sinful woman. So, yun lang ang kwento doon. May papakita lang akong magandang idea. Then, may 3 chapters po sa 3 books na ito na sa malapit ng mag-alay ng buhay ang Panginoon. Here goes. Sabi po, yung una, sa Matthew 26, verse 12. Mark 14, verse 8, Ma'am Jane. And John 12, verse 7. Yan. Okay? 3 books po yan. Ito po yung sinasabi kong synoptic. Dito po, ang nag-anoint sa Panginoong Jesucristo, walang iba,
kung hindi si Mary, kapatid ni Marta, kapatid ni Lazarus. Binubuo ng tatlong aklat na yan. And only, no, pansinin ninyo, only in the book of John, mababanggit, no, yung concept na yun ng verse 7, I'm really blessed dun sa verse 7 na yun na yung concept ng significance of the fulfillment nung nagawa ni Maria, ni Mary. Common name po ang Maria dati common name. So maraming Mary sa Bible. Dinidefine na lang yung kung ano yung ginawa. Kasi nung panahon na yon, sorry to say, wala pa pong apelyido. wala pa pong apelyido nun. Basta Mary, di ganito, may description lang, di ba? Line of, son of, ganito, son of, ganito. Walang apelyido nun. No? Nang dumami na lang ang sangkatauhan, nagkaroon na ng mga tinawag na family name. No? And here, sa tatlong books, iba-ibang kwento dyan. So pwede magtaka, Pastor, bakit doon binanggit na si Simon de Leper? Sino yung Simon de Leper? Di ba? Pero kung papansinin ninyo, ang idea doon, tatay nila Lazarus at nila Mary at Marta. Bahay ni Simon de Leper. Kanya-kanyang doktrina. Alam niyo, nasa Bible school ako, mga diskusyon yan pag-aaral ng views. Ang tawag namin doon, systematic theology. Sa akin, ito lang po, whatever the significance, sino man yung Simon de Leper na yan, di ba? Basta ang majority ng binabanggit doon, andun si Maria, andun si Marta, andun si Lazarus, no? Nang i-anoint for the second time around ang Panginoong Hesukristo, no? Ni Mary. And yung what she did was a memorial. Okay? And magpo-focus lang po ako sa isang idea mamaya. Binibigay ko lang po na yung background po para masundan niyo ako lalo. Pastor, bakit doon sa Matthew, iba yung sa, yung Mark at saka Matthew, iba sa John. Ang John po, chronological, 6 days before the Passover. Sa Matthew, hindi nyo makikitang binanggit doon, 6 days before. Nasa Bethany siya. Basta binanggit lang doon yung eksena. Ganyan po ang synoptic gospel. No? At sabi nga dyan, yung dalawa ay topical pag nag-aaral ka ng mga tamang pagbasa, literary pictures ng mga materials. Ayan, alam yan ni Sister Amri, journalist siya. No? Topical, chronological ang kwento. Nasusundan niyo ako doon? No? 6 days before, ialay ni Lord ang buhay niya, inanoint siya. Okay? Chronological yon events. Now, Matthew, Mark, basta yung eksena. Sa Matthew 8, pansinin ninyo, may kwento doon na pinuntahan si Jesus, humihingi ng tulong, pagalingin yung tauhan ng centurion. Pero sa ibang gospel, sa Mark, mababansin ninyo, ang kwento doon, nagpasugo lang yung centurion. Pero doon sa Matthew 8, centurion ang kausap ni Lord. Yan po ibig sabihin ng synoptic gospel, binubuo ng mga pangyayari. Okay? Pakitanong ang mga sarili natin ngayong umaga. Si Jesus ba sa inyong buhay ay hari? Si Jesus ba sa inyong buhay sa Book of Mark ay servant? Si Jesus ba sa Book of Luke ay Son of Man? Tao? Ito ang pagkakilala sa kanya ng Iglesia ni Kulapu, tao lang.
At sa Book of John, si Jesus ba ay Son of God? As God? Yan po ang bumubuo sa ating kinikilalang tagapagligtas, ang Panginoong Hesus Kristo. Sa buhay natin, pag kulang ang pagkakilala natin sa Kanya, hindi ko kayo para po i-judge. Well, I'm really sorry po. You need to prepare yourself. Bakit po? Yung aking pong doctrine today, nga, why did I choose Luke chapter 4 verse 18 as yung key verse ko of the Lord's anointing? He declared that He is anointed that day. Ha? At doon nyo lang po yung matatagpuan sa Book of Luke. That the word anointed, di ba? Sabi doon, basahin natin ulit ha, daanan natin. Daanan lang natin, napakaganda para, sabi nga, nandun yung concept na yon, sabi niya dito, etc., etc. The Spirit of the Lord, kinanta ni Brother Jojo, hindi ko naman ni-request yung kanta sa iyo, no? Jo, no? Pero yun ang pinili mo, di ba, nakanta, no? The Spirit of the Lord is upon me. Grabe. Because He has what? Anointed me. Pakitanong ang mga puso natin ngayong umaga. Are we indeed anointed of the Lord? So part of the preparatory of Christian life, sabi ko nga I am amazed, yung mga bago nating brethren, I recall back Pero, natouch ako dun sa isang kapatid kanina kasi kukwentuhan kami, may edad na kami, pampisikal, usapan namin therapy, pero mamaya andyan na ba si Ma'am Lea? Wala. Andyan. Si Ma'am Lea naman, usapang therapy. Iba naman yung kay Ma'am Lea. Therapy dun. Sa amin, usapan namin ni Pastor Louie kanina, therapy, yung mga dinaanan namin kasi umiidad na kami. No? The preparations, etc. ng buhay. Sabi ko kanina sa pasimula natin, and kahit si Dia, alam ko, somehow nandun pa yung kanyang level of faith. Nire-ready ko siya sa kwentuhan namin. Na, Bebe, you really have to learn how to drive. Ganito yung buhay. You have to face reality. Kasi someday, mauna kami sa Panginoon kung wala pa siya. May edad na kami. Hindi kami yung parang mag-ano na, lagi kitang sasamahan, ipagdadrive. False hope yun, false hope. False hope yun. Kaya nga kayo yung mga nagmamahalan, yung mga we love you forever. Meron ako kasi mini-minister ngayon na dalaga Kung talagang mahal ka niyan, itatanan ka na. Diba? Sa amin kasi sa faith namin, bip pala muna, sorry may bisita kami. Ganito yun ang aming doktrina. Sumusunod kami sa Bible. No, anak? Get to know muna, get to know. Yan. And sa Bible kasi, may tinatawag na betrothal. Ang engagement lang sa Bible, ang pinakamatagal, 1 year. Kaya kung kayo ay girl ngayong umaga, binata at dalaga, huwag muna kayo magdi-declare. Friends lang muna kayo. Yan, Mag-ipon muna kayo. Pero yung girlfriend, boyfriend na tayo, tapos 5 years pa tayo, magpapakasal. Kalokohan po yun. Diba? Kasi sinusuway nyo ang Bible doon. Sa Bible, si Mary, si Joseph, betrothal, inuwi na si Maria. Yun yung legal na tanan. Sa Pilipinas, tanan, yung tatakas ka, di ba? Pero hindi na nga uso ngayon yung tanan sa Pilipinas Mismo na yung babae na ang sumasama No? I hope dun sa bisita namin, nakadagdag kami Pabor yun sa inyo Huwag kayong magdi-declare na boyfriend ko siya kasi alam nyo,
Si pastor, hindi naman siguro, pwede ko naman gamitin na hindi naman siguro ako yung humanap ka ng pangit kasi bago ako naging pastor, dami kong niloko. Okay? Kawawa ang babae eh. Di ba? Pag na-identify kang girlfriend ka, kawawa ka na. At ang mga lalaki, alam nyo ba, pahabol, ibabalansin ko gender equality. Hindi babae ang chismosero at chismosera. Lalaki, chismosero, kahit walang nangyari, sasabihin, may nangyari sa amin yan eh. Kasi siyempre, pride ng lalaki yun, eh, naging girlfriend kita. Kahit hindi ka nahawakan yan, sinabing boyfriend mo yan, dala mo na yun. Dala mo na yun. Pinag-iingat namin kayong mga kababaihan. Nakuha niyo po? Liban na lang, siyempre, ayaw kong maging bias. Pag Christian talaga ang nang ligaw sa inyo, nakakatiyak kayo. Gagalangin kayo, kaya nga, nandi-DA kami dito eh, di ba? Gagalangin kayo ng mga miyembro naming lalaki kasi dapat ang babae ginagalang. At medyo sabi nga nila, si pastor, old school. Di ba, hindi ba masarap yung first kiss ninyo dun sa altar talaga pag kinakasal ko na kayo? Parang hindi na aabot doon. So, yung first holding hands, parang hindi na aabot doon. Pastor, old school na kayo. Diba? Ang tawag po dyan ako nirebeldihan eh. Yung yapos at saka yung hawak ng kamay, dyan ako nirebeldihan nung mga tiwalag eh. Oh. Ang tawag po dyan, fornication. Hanggang hindi nyo tinatanggap yan, fornication yon. Ang ginagawa ng mag-asawa sa hindi pa kasal, pag ginagawa nyo yon, fornication yon. Mga premarital sex, etc., petting, necking na yan, fornication, ang sabi ng 1 Corinthians 6. Matthew 5, adultery naman sa mga may asawa na, may asawa na ako, tatignan ko kunyari, ang galing ni Lord, ang bait ni Lord kay Sister Michelle, hindi na naman nanalo yung Miss Universe natin, kaya hindi delikado si Sister Michelle. Kasi ang papalit ko lang kay Sister Michelle, dapat Miss Universe eh. Ganun ang standards ko, hindi ako papatol sa katulong. Diba? Pag ang may asawa, no, ay nagkabit, adultery ang tawag. Ha? Makinig kayo, mga nanonood sa amin. Adultery po pag may asawa ka. Pag wala kang asawa, binata't dalaga kayo, fornication po pinaggagawa ninyo. Lalo na yung mga, mapapanood yung series ngayon, kabastusan na eh. Kabastusan na. That's fornication. 1 Corinthians 6, fornication. Gina-justify na ng mundo. Ha? Kaya nga dito po may, daw kayo, marami ako seraphim. Yung mga magka-holding hands. Kaya Sister Rosalie, ingat na ingat. Dati sa jeep, magkalayo yan. Diba? Madi-DA kayo. Madi-DA kayo. Diba? Pag may nakakita sa inyo. Yung mga worker namin po, yung mga worker namin. Yung member, hindi naman namin kayo mapipilit eh. Pero, kung totoo kang Christian na lalaki, gagalangin mo yung nililigawan mo. Kung totoo ka rin Christian na babae, touch not my anointed muna. Touch not my anointed. Kasi, ano yan eh, hindi dapat. So, sum up si Pastor. Anong second message ko this year? The Lord was anointed to save mankind. So, ang principle ng anointing, at yun yung gagamitin natin symbol this morning, may pinagagawa ang Diyos sa atin. James 5, kung may karamdaman ka, merong ganito, anointing of oil. Di ba? Pag hihirangin ng isang worker, katulad nga ng Exodus 29, nang si Aaron ay anoint na as high priest,
The anointing of oil. Yan. And, of course, Hebrews 7, Jesus Christ is the high priest ng panahon na natin. Hindi na ako mag-expound eh. Andidiinan ko lang ng principle ng anointing na binabanggit dito, the anointed one. May pinagawa ang Ama sa langit sa ating Panginoong Hesukristo. At tayo ay iligtas ang sangkatauhan po. In this study po na sinare ko sa inyo ngayon, yun po yung relevance. Yun yung ibig sabihin sa synoptic kanina. Whatever man yung pangyayari doon, ang mahalaga yung idinidiin na aral sa 3 verses na yon. Preparation for my burial. And kung hindi nangyari po ito, walang kabuluhan po ang mga buhay natin ngayong umaga. And ito po ang aking pang-challenge sa inyo ngayon sa panibagong buwan, kung sakaling hindi pa dadating ang Panginoong Hesus anytime, let's prepare ourselves sa Kanyang muling pagbabalik. Hindi ko pipigilan namang ginagawa ninyong trabaho, negosyo, pagod, kung ano-ano. Sige. Pero, are you prepared for the coming of the Lord? Yun lang po yun. Are you prepared na anytime? Tayong Christians, ang term natin doon, hindi na nga tayo para mag-alala eh. Matulog. Pero yung mga nasa mundo pa po, physically mamamatay po kayo and spiritually mamamatay din po kayo. May it be a challenge as we now just commit ang time na ito. Kunin ko na po yung time sa inyong mga tahanan. Paki-prepare na po ang mga anointing of oil ninyo, mga baby oil. And kunin ko po dito sa kongregasyon. The Spirit of the Lord is upon me and has anointed me. Ano ba ang pinapagawa sa atin pa ni Lord? Kakwentuhan ko si Pastor Rico kagabi. Pinaalala ko sa kanya, Pastor, si Brother Joey, kaya buhay pa. Si Pastor Louie, miracle man natin. Si Pastor Ed, kaya nandito pa. May pinapagawa pa si Lord sa amin. Si Sister Jane, hello Ma'am Jane, pagod na? And kung sakasakali, sa mga baguhan, Sister Jay, Sister Helen, hanggang buhay pa kayo, may pinagagawa pa si Lord sa atin. Sa mga dapat mapaalalahanan na nagsasayang ng mga oras ninyo, nagsasayang ng mga buhay ninyo, babalik na po ang Panginoon anumang oras. 2 days na po nagsisisfire sa Gaza. Ibig sabihin, nagmumove na yung mga pangyayari. And anytime, sisidhiman yan, yung pong Antichrist ay lalabas na. At bago po lumabas ang Antichrist, paalala lang po, kukunin na tayo sa ulap. 1 Thessalonians chapter 15 and 1 Corinthians chapter 15 and 1 Thessalonians chapter 4. Just in case, see you po all in heaven. Enjoy life with God, family, and sa mga hindi pa po nakakapag-ministry, baka gusto niyo na po next Sunday. Pastor, pwede na ba ako maging worker kagad? Sorry. FS ka muna. Sorry. Daan ka muna. Ngayon, Pastor, pag dumating na si Lord, di dumating na. Nagsayang ka ng panahon mo nun eh. Di dumating na. Antiyakin mo muna, pananampalataya mo. Naligtas ka, mahalaga. Makapasok lang tayo sa langit.
Yun po ang mahalaga. Ano? Yun po ang mahalaga. Yung dito, ako, salamat, Lord. Thank you, Lord. Sabi nga, 38 years kami ni Sister Michelle. Kaya nga, ang ganda ng pagkakataon namin, di ba? Nag-enjoy kami. Di ba? First time namin yun nagawa. Sa 38 years namin pagkasama. Dati, nag-roller coaster kami dun sa may SM, dun sa South. Yung merong Toy Kingdom, yung may maliit na roller coaster doon. Kasama sila Eunice. Maliit lang yun. Pero never pa namin nagawa ni Sister Michelle yung sumakay talaga ng roller coaster na... Kaya ako na, 38, sige. Sakay din kami ng malaking Ferris wheel na yun, di ba? Kasi baka next year, super senior na kami, hindi na namin kayaanin yun, di ba? Talagang, nakaya pa 38 years, di ba? Then, as your pastor, 33 years. 33 years na akong pastor, iintayin ko kayong mga pastor-pastoran hanggang kailan kayo, di ba? Ako po ay 33 years ng pastor. Ano po? And I know, anytime, the Spirit of the Lord is upon me. He has anointed me to preach His gospel. Tayo po na mga sa inyong kalalagayan. Kilala niyo si Pastor sa leadership. Dami kong dinaanan nakaranasan. Nagtatanong, tagal na yun Pastor, ano ba yung ganun? Ba't ganun? Ang lagi ko sabi, sa ministry, wala dapat punaan. Walang punaan. Kung meron mang kakulangan, punuan natin. And minsan nga lang, tinitignan ko yon doon sa concept ng kanya-kanyang kakayanan. A pastor's heart is laging umagapay. Nakwento ko ngayon kay Pastor Louie kanina. Agapay lang tayo. Agapay tayo, sir. Kasi, ang saya ng isang pastor, pag ang tupa ay lumalago. Katulad nga, kagabi, I'm really blessed, Kaya na nilang ibigay. Talo pa nga ako nung ating evangelist, Biro mo, gabi-gabi may Bible study sila. Si pastor, di ba? For God's glory yun. Kanya-kanyang paggamit. Pero on my side, ano ba ginagampanan ng pastor? Nakakatiyak kayo. Nag-aaral po ang inyong pastor, Acts 7, nananalangin po ang inyong pastor para sa inyong lahat. Gumagampan po ang inyong pastor sa silent ministry. Hindi ko para ipaalam yung ginagawa ng kaliwang kamay ko sa kanang kamay ko. Hindi niyo po alam yon. Hindi niyo po alam yon. Si Lord na lang po nakakaalam ng mga ginagampanan ko. And that time, sabi ko nga, hindi ba ako nangungunsinte? Kasi baka unfair doon sa iba. Ganon. Hirap din si pastor ngayon kasi, alam niyo, may mini-minister ako na kamag-anakin. I'm sorry kapatid, direct na ako kagahapon na nag-message kasi sabi ko, alam mo, kapatid, lingkod ako ng Diyos. Yung sinishare ko sa yung blessing, kung gagamitin mo sa tama, salamat. Pero kung gagamitin mo sa bisyo mo, mapapahama ka lalo kasi pera ng Diyos yan. Diretsahan na po ako magsalita ngayon. Sakit, di ba? Masakit yun. So sa mga kapwa ko lingkod ngayon, manggagawa, ganun din po ang paalala ko. Kung sinasayang ninyo ang binibigay ng pagkakataon ng Diyos sa inyo, talento, oras, treasure, kwidaw kayo. Kwidaw kayo. At sabi nga ni Lord,
ngayong gabing ito, masakit nga ng word doon, di ba? Hangal. Hindi natin po alam ang buhay natin. So, nagbabalanse po ako. Kaya nga, kahit sa mga brethren, mga baguhan, pakiunawa po kami kasi ang pondo po ng church para sa pangangailangan ng church. Hindi po kami PCSO. No? Nililiwanag ko lang po lagi yun. So kung anong kakayanan and workers, members, kanya-kanya na lang tayong puso. Di ba? Kanya-kanya na lang tayong, ganun ba yun? Kanya-kanya na lang tayong puso. Paano ba yan? Hindi ko alam eh. Ganyan. Nagpo-post naman ako di ba? Nung mga may pangangailangan. Kanya-kanya na lang po tayo. Kasi yung pondo ng church, for God's glory, wala tayong panghihingi sa politiko dito, wala tayong fundraising. Sa Christmas Carol nga, kami pa magdadala ng mga goodies sa inyo No? Pero siyempre, papakainin nyo kami, papameriendahin. Joke lang po. Joke lang. Kakainin nyo kung pupunta tayo kahit sa Riles, nadadala natin. Kahit ano yung iaalay sa atin doon, hopya o si Pastor Coke lang, masaya na Dadalan po namin kayo. Alam niyo nga, yung 100 something natin ngayon, pinaplano ko na lang, hati-hatiin na, dadating na si Lord Payag ba kayo, buong kongregasyon? Hati-hatiin na lang lahat yung pondo nating natitira. Ngayong papapaskuhan na namin kayo kasi baka huling Pasko na natin to, ma-enjoy na natin Sabi ko, tagpa 5,000 per family. Para, kasi kukunin pa to ng Antichrist yung pera natin sa PNB. Kukunin pa yan ng Antichrist. Gagamitin pa niya yan sa kawalang hiyaan niya. Kokontrolin niya kasi yan yung lahat ng mundong yan. Payag ka ba, Ma'am Ningning, treasurera natin? I-disburse na natin. Papasko na natin lahat. Wala, magpapaalam muna ako sa council. Papasko na yan kasi dadating na si Lord Diba? Paano kung hindi dumating si Lord? Di mag-tights ulit kayo. Tights kayo ulit. Kung hindi dumating si Lord, di tights kayo ulit. Di ba? Alin nga natin di ba? Kung dumating si Lord, iwanan natin sa Antichrist. Ganun lang katalino si Pastor. Pero siyempre, pag hindi pa dumating, balik nyo. Di ba? Bawian. Joke lang po. And let us be prepared. I hope, mga kaagapay ko, susunod kayong magmensahe sa akin. Itema nyo po, katulad ko, tinema ko ngayon, last Sunday. Pero ang mensahe ko about the anointing of the Lord is the preparation pa rin niya to save mankind. Tayo po kaya ay handa na sa muli niyang pagbabalik. Worship team, halik kayo anak as we commit now. Leaders, join me here for a prayer. Pakipin ang mga leaders natin sa Zoom. Join me, mga leaders, to continuously, this might be our last anointing of oil. Tandaan nyo, 2 days ago, nag-ceasefire na. 2 days ago, nag-ceasefire na. Sakali, the Spirit of the Lord, your Spirit be upon us all. Upon us all. Lord, sa kanya-kanya na lang po pagkakahirap. Seniority, kayo na po nakakaalam, Lord. Chronological, topical, kami. And Lord, salamat na nandito po ang mga kaagapay, leadership, sa Zoom, wala sila sa mga pa, kayo na lang kumuha anak. And we just now commit, Lord. Your Spirit be upon us all, Lord, as we await your second coming. Events are for forthcoming, Lord. Even yung ring of Saturn daw, anytime, mamaya ko pa po may post. Kukulang na po ako ng oras kanina.
Hindi po kami nagkukulang ng pagpapaalaala sa kabuuan. At yes, Lord, may your Spirit be upon us, Lord, as we await your second coming. Prepare our hearts, Lord. Prepare our hearts. In Jesus' name, amen. 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 Sir? Create in me a clean heart, O